Kaya may kinaugnayan sa scamming yung ating topic. This is the greatest scam na nangyari sa Pilipinas. Ano yun? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga sisimulan na po natin ang mga usapin tungkol lahat sa ating bayan. At alam mo, siyempre, ang pinakamatinding, pinaka-exciting, sabi nga nila na mangyayari ngayong panahon sa politika ay walang iba kung hindi po yung darating na SONA. Oh, di ba? And alam mo, sa totoo lang, yung mga nakaraang SONA, wala pong excited dyan. Totoo lang, ha? Huwag na tayo maglukuhan. Hindi po excited ang taong bayan sa mga nakaraang SONA. Itong pangatlo na ito eh. Yung unang SONA, tama ba? Pangatlo. Kasi may unang SONA eh. Yung parang, hindi naman, ewan ko kung ano yun eh. Yung kasisimula pa lang. Hindi ako sure kung pangalawa o pangatlo na to. Gayunpaman, this is the only time na magiging excited ang taong bayan. Alam nyo kung bakit? Ha? Kasi nga po, si BP Sara Duterte ay nagsalita ng designated survivor. So yung mga ungas dyan sa kamera, napraning na, di ba? Yung mga ungas at mga sip-sip dyan, naaning na. Alam mo kung bakit naaning niya mga animal na yan? Hindi, ito. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga nasa kamera ngayon, ang ganda ng kitaan ngayon eh. Balita ko, itong SONA na ito, excited ang lahat, pero kinakabahan naman yung mga nasa kamera. Kasi alam mo, yung mga congressman natin ngayon, sobrang pinagpala sila ngayon. Ha? Itong panahon ni Romualdez at ng kanyang chairman ng appropriation na si Zaldico, ay sobra ho silang masaya ngayon. Hindi ko alam kung ba't sila masaya. Siguro maganda ang biyaya. Hindi, I mean, syempre, di ba, blessing, ika nga. Tagumpay ang mga proyekto. Mirna Yamanaka, salamat po. O, di ba? Kaya sila ay masayang-masaya. Naturalmente, kung ikaw ay masaya, ha? At ikaw ay binantaan, no? Nabantaan, o di kaya merong banta na narinig, okay? Na tipong designated survivor. Aba, naturalmente, ikaw ay mapapraning. Pag napraning ka, malamang isipin mo, naku, patay tayo dyan. Kung sakaling magpalit, kung sakali lang namang magpalit, wala tayong sinasabing pagbabanta, wala rin tayong sinasabing may gagawin si BP Sara Duterte. Pero kung sakali lang na magkaroon ng pagpalit, sigurado mapapalitan ng speaker. Pag napalitan ng speaker, sigurado hong mapapalitan ang appropriation, ang chairman dun. O, pagka ganyan, baka yung pagpapala ay maiba. O, hindi na, alam mo yun. So, kaya alam mo, marami dyan na mga kongresista, marami dyan mga kongresista na sobrang napapraning. Sobrang sip-sip kay speaker dahil nga naman baka mawala yung kanilang biyaya, di ba? Yung biyaya na yun, hanggang nandyan si speaker, tuloy-tuloy. Pero pag wala na si speaker, wala na silang biyaya. So napapraning sila ngayon sa mga ingay, bulong-bulungan, mga uniform personnel. Tapos nagsalita pa si BP Sara Duterte, kaya tuloy lalo silang napapraning, di ba? Pagka meron kang hindi magandang balakin, ano to? 3-in-1? Anak ng wewe. This is a mortal sin. Alam nyo ba, ang 3-in-1 ay mortal sin sa mga coffee lover? Mga genuine coffee lover? Anak ng weteng 3-in-1. Puro asukal to eh. Andali Wala bang hindi, iba? Puro asukal tong 3-in-1 eh. Ay nako, anyway. Walang iba? Palitan sir, palitan. Ayoko nang, gusto ko black lang kamo. Yes
sir sa ano, kuha lang sir. Jollibee, oo. Ayun, ha. So, ayun na nga. Kaya pala 50... Hindi, iba yan, iba. Iba yung 50 pesos na yun, doon yung sa pick-up coffee. Sabihin nyo, pag walang black coffee dyan, magsara na sila kamo, ha. So, ayun na nga. So, ngayon, hindi lang ang excited, ang mga Duterte supporter, legit. Ulitin ko, pag sinabi kong legit, hindi yung mga scammer. Linawin lang natin kasi alam mo naman na, sa panahon ngayon, napakarami na talagang scammer. Talagang kalat na sila. Hindi nyo na ba napansin? Merong scammer. Merong ano ngayon, hindi, banggitin ko lang sa inyo, para at least alam nyo. JC Doha Qatar, maraming salamat. Ang daming scammer ngayon sa mga social media, yung mga Facebook. Scammer, yung meron nga ngayon yung warrant, yung fake warrant. Alam nyo ba yun? Scam din yun, di ba? Iba-ibang scammer ngayon. Meron din yung mga scam sa TikTok. Napakarami ring scammer dyan. Di ba? Sobrang dadaming mga scammer ngayon. Kaya pati yung mga katulad ng mga supporter ni Pangulong Duterte, napasukan na ng mga scammer. Sandali, wala tayong binabanggit dito, baka na naman yung iba dyan, bilis nyo maging defensive, kasi may mga iba tayong mga kababayan dyan na defensive. Wala naman tayong binabanggit na pangalan, biglang pumiyok. Nabubuking tuloy na scammer din sila. Hindi. Alam mo, talaga ito, ano yan, wala ho akong pinatutukuyang vlogger dito, pero tamaan, sabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, magre-react. Diba? Pero meron talaga niyan yung mga scammer na sa social media. Yung kunwari Duterte supporter, tapos panayang hingi sa OFW. Panayang pagpapaawa sa OFW. Ang dami niya na yung nagpapaawa na walang pamasahe, walang pang-hotel, tapos alam mo yung style na mangungutang tas di naman na magbabayad. Totoo, ang dami niya na. Pautangaan harot. Hindi, kaya nga ako nag-iingat ako, binidyo ko nga yung Kaya panoorin nyo yun, meron akong vlog na na-scam ako ni Jay Guevara at saka ni Boss Dada. Hindi, panoorin nyo yun, kasi maganda yung video na yun. Para kung sakasakaling hindi magbayad si Jay Guevara, kasama siya dun sa scammer. Kaya magsama-sama doon sila. Pero sa tingin ko naman magbabayad yan si Jay Guevara. Pero yung mga style ng iba dyan na nangungutang tapos hindi naman magbabayad, tapos pag napuna tsaka maghahabol tapos papagawa ng video, kang inang scammer yun, diba? Easy lang tayo. Tapos ngayon galit na galit, panay yung parinig, diba? Parinig ng parinig. Pero pag nakaharap, pero pag nakaharap mo naman, parang basang sisiw. Ang tapang-tapang, parinig ng parinig, pero pag nakaharap mo parang basang sisiw. Sabi ko nga sa susunod na magkaharap tayo, wag lang sa KOJC. Siyempre, re-respetuhin natin ang KOJC at ang SMNI. Pero pagka nagkaharap tayo sa labas, siguraduhin mo lang na naka-live ka. Ay, nako. Anyway, eto na nga. Speaking of scammer, kasi baka sabihin ng iba, ano na naman bang relationship niyang scam na yan sa topic mo, Banat Bay? Wag na kayo mang-away. Ganyan na naman hirit ng mga tanga, di ba? Wag na kayo mang-away. Wag na kayo ano kayo Ganyan, di ba? Yung mga hirit ng mga mahihina ang utak porket pinupuna mo yung mali, sasabihin nila nang-aaway. Hindi ho, alam nyo kung bakit. Ganito kasing konteksto. Ipapaliwanag ko lang sa inyo, Kasi ngayon, pupunahin natin yung greatest scam that happened in the Philippines. Kaya may kinaugnayan sa scamming yung ating topic. This is the greatest scam na nangyari sa Pilipinas. Ano yun? Yung Talano Gold. Yan, di ba? Yung Golden Edge.
Ngayon sinasabi nilang babalik na sa golden age, yung mga ganyan-ganyan. Ano nangyari? Wala nga. Diba? Yan yung mga sinasabi ko sa inyo na sinasabi nila na greatest scam na nangyari sa Pilipinas. 20 pesos na bugas. Wala din, di ba? Marami pang iba-ibang scam dyan. Ngayon, para naman sa kalinawan ng mga kababayan natin, pakinggan mismo natin ng taong bayan. Okay? Ito po ay report ng UNTV. Hindi po, ulitin ko, hindi po ito report ng SMNI. Baka sabihin ninyo, bias, di ba? Hindi Ito po ay report ng UNTV. Pakinggan natin pakinggan natin tong, sandali. Nawala sa hulog yung ano na yun. Wait lang. Ayan. Ito. Ayan. Pakinggan natin Pasok. Sa akin wala namang sa lahat naman siguro meron kahit ano pero sa akin siyempre kumasti. Sandali linawin muna natin yung tanong Ano ba yung tanong? Ayan, ito yung tanong. Sandali, ayan. Wait lang. Ayan. Sa inyong opinyon, anong pagbabago sa Pilipinas ang iyong nadama sa nakalipas na 1 taon? Ayan. Sa akin wala namang sa lahat naman siguro meron kahit ano pero sa medyo magulo lang yung pagkasabi niya, no? Pero sinasabi niya, tumaas daw ang mga sa transportasyon, tumaas daw ang bilihin. Pero sa tingin naman daw niya may magagawa. Kasi ang gobyerno, alam mo kasi mga Pilipino, very optimistic yan, di ba? Pero kung ang tanong kasi kung may pagbabago during the year, etong last year, ang sagot, wala, tumaas. Di ba? Pero siyempre, positibo pa rin ang tao. Anong no sound? Anak naman ng weteng, Paano naging no sound yun? No sound daw. Sandali. Bakit no sound? Ano ba yan? Bakit no audio yung interview na wala? Sandali nga. Anak ng weteng naman, palpak naman Paano nawala yan? Tuloy nga natin. Ba't ganun? Sandali tingnan natin. Ulitin ko. Paano nawala? Sa browser. Wait lang Paano nawala? Paano nawala? Wala bang sound? Ulitin natin Play Meron, ayan. sa akin wala namang sa lahat naman siguro meron kahit ano pero sa akin siyempre kumasti yung lalo na sa transportasyon at saka sa mga bilihin. Pero alam ko naman na kaya naman na gawa ng gobyerno na para umabaw kahit paano magkaroon na medyo sa mga tao. Medyo magulo lang yung pagpapaliwanag niya pero meron naman sound. Kayo naman. Minsan lang talaga mga kababayan natin medyo hindi lang nila ma-express yung gusto nilang sabihin at nahihiya at ayaw sila. Pero sinasabi niya tumaas. Okay? Ito pa, pangalawa, sino ba ito? Ngayon, sa current administration, parang feel ko wala man nangyari. Wala daw nangyari. Dati, past administration, medyo interested ako sa mga nangyayari sa politics. Pero parang wala akong interest kasi parang walang ganap masyado. Ayun, patay tayo dyan. Bukas you're fired. Sabi niya ngayon, bakit ba pag nagsasalita tayo para lagi tayo nakainom, ngayon, wala po talaga nangyari ngayon. Itong administration na ito, napipil ko walang ganap Pero nung nakaraang administration, meron Palakpakan, kuya. Hindi, di ba? Ang ganda naman ng sinabi niya. Maganda. Ay, interesado daw siya nung nakaraang administrasyon,
Pero sa ngayon, wala. Ito, ulitin natin ha. Sa ngayon, sa current administration, parang sabi feel ko wala man nangyari. Sa current administration, wala naman nangyayari. Linawin lang natin yon. Alam mo, pag kumbaga, dati, past administration medyo interested ako sa mga... Yung past administration, interested siya sa politika, may nangyayari sa politics. Pero parang wala. Ngayon, parang wala kang interest ngayon eh. Bakit? Kasi walang ganap masyado. Yun ang sinasabi niya. Wala naman nangyayari. So... hindi na siya interesado kasi walang nangyayari. Okay. At least si Kuya, honest ha. Totoo naman eh. Marami sa kababayan natin na talagang sinasabi nila na ano ba nangyayari ngayon? Parang wala naman. Di ba? Parang wala namang nangyayari. Ito tuloy. Ganap masyado. Siguro sa transportasyon. Yung pagbabago daw, di ba? Ang sagot niya, sa transportasyon. Okay? Sa transportasyon daw yung pagbabago. Ano sa transportasyon na nagbago? Sagot, move it. Kasi nagkaroon yung sa tren, di ba? Tapos yung bago nilang project sa yung subway. Yun sa tren. Which is galing pa kay Pangulong Duterte. Ano pa? Yung subway daw. Kanino galing yon? Kay Pangulong Duterte. Medyo si Kuyang Move It, medyo namimix lang. Namimix lang siya ng kung kaninong administrasyon galing yung pagbabago. Di ba? Totoo, ano ba sinabi niya? Yung tren na ayos, kailan ba naayos yun? Kay Pangulong Duterte. Yung subway, kailan naayos? Kay Pangulong Duterte. Di ba? Tama, mali. Kakala niya this current administration kasi nga naman ang propaganda ng mga ensimada vlogger ay yung administrasyon yun. Pero in fairness, lagi natin sinasabi to, in fairness, itinutuloy naman ng Marcos administration. Itinuloy lang. Hindi, totoo, itinuloy lang naman. At least hindi pinigilan. Pero both ay galing pa rin kay Pangulong Duterte. Yun. So, sa akin yung implementation ng mga Ano daw? sa ganito, rain roll, yung efficiency ng So, balik ulit tayo sa dati. Sabi niya, ano ba yung pagbabago? Yung efficiency ng railroad. Kanino ba nagsimula yung proyekto na yan? Kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte pa rin simula yung proyekto na yan. Although, again, ulitin natin, pinagpapatuloy naman ng gobyerno ni Marcos, in fairness. But, everything nagsimula yan kay Pangulong Duterte. Makapunta ka sa isang lugar, ngayon malapit na mag-operate, so magandang improvement na yun. Nakita namin improvement kasi madali ka na makapunta sa mga lugar-lugar na pupuntahan. Ayun so madali ka na makapunta sa mga lugar-lugar gusto mo pupunta. But again, it started in Duterte's time, continued in Marcos administration. Para lamang po natin na ilagay natin sa tamang perspektibo. Nagsimula kay Pangulong Duterte. Actually, ganito yan. Kung gusto nyo talaga ng perspektibo. May mga proyekto na conceptualize nung panahon ni Pinoy. Yung iba pa, panahon pa before Pinoy. Conceptualize. Kaya lang, madali lang naman mag-isip eh. Sa totoo lang. Pero ang importante dyan na simula at tumakbo nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? At meron din mga proyekto na hindi nagsimula sa pag-iisip kay Pinoy, nagsimula talaga kay Pangulong Duterte at tumakbo nung panahon ni Pangulong Duterte at natapos. Ngayon, pinagpapatuloy naman ng ilang mga proyekto ni Pangulong Duterte ng Administrasyong Marcos. Ilan? Yung iba kinancel. Pag sa Mindanao kinakancel. Pero pag dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy. Linawin natin hindi tayo dun lang tayo sa totoo.
Huwag tayong magdagdag, magbawas, pero ganun talaga ang katotohanan. Okay? Tuloy, ano pa ang pagbabago? Para po sa akin, nagkaroon naman po ng improvements, pero asat namin hindi po kasi siya ganong kalinaw. Kasi since na May improvement naman daw, pero hindi kasi ganun kalinaw. Kuya ha, hindi kita magets. Medyo mahirap-hirap itong ano mo ha. Merong improvement pero hindi lang malinaw kung ano yung improvement na yon ha. Sige, tuloy. Noon pa natapos yung pandemic hanggang ngayon, yung mga development sa government, yung mga pinapagawa nila proyekto, hindi yung parang consistent na tuloy-tuloy. Hindi lahat ng program, mga pre-program sa public government hospital na nabibigyan ng oportunidad. Kumbaga, pili pa rin yung mga hospital. Ganito ha, bibigyan ko lang kayo ng tip mga kababayan ha. Hindi, para lang sa ano, this is a communication skills. Okay? Communication skills pagdating sa pagsagot. First of all, pag kayo tinanong, sagutin nyo ng diretso. Tsaka nyo ipaliwanag. Okay? Kasi dito, sinasabi niya, meron namang pagbabago, kaya lang hindi makita. Tapos, sorry medyo naguluhan din ako eh. Tapos, merong mga hindi completely na i-implement. Yun yung sinasabi niya eh. Pili lang yung mga ospital, mga ganon. Okay? Siguro, kasi I think based on kanyang uniforme, baka naman siya po ay medtech o ano man. Hindi ako sure. Pero parang ang tinutukoy niya dito ay yung supposedly universal healthcare law, 'di ba? Na wherein dapat libre na sa mga publiko, kaya lang minsan nagiging yun lang naman yung sinabi niya eh. Tapos hindi tuloy nakikita. Nagigets nyo? Kaya ako, turo ko lang na hindi ko nilalait si kuya kasi siyempre kolehiyo pa lang siya, baka hindi pa masyadong naituro. Pagdating mo sa pagsagot, lagi nyo tatandaan kasi marami dyan sa interview, pag tinanong sa interview sa trabaho, paligoy-ligoy. Saan ka ba nagtrabaho nung nakaraang bago ka nag-apply dito? Ang sagot, sir, kasi nung bago napa-ospital po ako noon, kaya lumipat po ako, tapos nung nalaman ko na may opening, tsaka po ako pumasok dito. Huwag tayong sumagot ng ganun, kung hindi bagsak na kagad sa communication skills. Kasi tinanong ka saan ka ba nagtrabaho? Bago ka pumunta dito, ang sagot, kunwari, Jollibee. Jollibee po ako nagtrabaho. You only answer the question. Huwag mo nang ipaliwanag kung hindi naman tinatanong. Hindi, ito nililiwanag ko lang kasi alam mo kung bakit. This is a lesson especially when you are going out of the country sa immigration. Di ba? Sa immigration, kung ano yung tinanong, huwag mo ibigay lahat. Kasi marami sa kababayan natin na ano na to kahit ako, na ano din ako dyan na ganyan din nung ugali ko yung dati ang dami daladalang dokumento, di ba? Saka pupunta, dito po ako naka-stay, tapos ito pong kaibigan ko nag-imbita sa akin. Sandali, ang tinatanong lang, saan ka pupunta? No? Dapat kung ano yung tanong, yun lang ang sagot. Kung ano yung hiningi, yun lang ay ibibigay. Tama, mali? Hindi, walang biro. Alam nyo kung bakit ko nasabi yan? Kasi kahit mismo sa embassy, US Embassy, ang dami sa mga kababayan natin, ang daming dalang papel. Tapos pagdating doon, may nakasulat na. Ito lang ang hawak nyo. Nakasulat na talaga. Ito lang. Nakasulat doon. Yung hawak lang yung papel ay yung application. That's it. Yung appointment. Kasi tayo minsan ang dami nating sinasabi. Tama, mali. 'Di ba? Pagka tinanong tayo sa immigration, kasi the more na marami tayo sinasabi, the more na ang dami nating nagiging defensive tayo. Nagigets ninyo? Halimbawa, yung kinumento kong nambudol ng OFW, nagpaliwanag na kagad siya. Kesyo ganito daw.
Keso ganito, keso hindi daw ako nagre-research, keso fake news daw ako. Isa lang naman dapat ang sagot dun. Hindi totoo yan. Bayad na. Diba? Kasi kung isa lang naman kung gusto mo akong barahin at hindi ka talaga ng budol ng kapwa OFW mo o ng OFW, isa lang ang sagot dyan. Ito resibo, binayaran ko na. Tapos ang usapan, tama mali. Kaya lang, ang dami mong palusot. Nahuhuli ka tuloy kasi ang dami mong dahilan. Ang dami mong sinasabi na wala naman na doon sa, wala bang nag-a-accuse sa'yo. Isa lang naman ang punto ni Banat Bay, merong nangutang, hindi nagbayad. O edi sana ang sagot mo, eto, nagbayad ako, kaya hindi ako yan. Tapos ang usapan, tama mali. O, di ba? O, ganun dapat tayo. Kung nga sa immigration, kung nga papasok ka ng ibang bansa. Hindi, ako walang biro kasi sanay po tayo mag-travel dahil nga, panahon pa lang na Mocha Girls, nagta-travel na po kami. Naka tatlong UK kami, tatlong Canada kami, tatlong US, 4 data, something. Middle East, kahit sa Middle East, so, alam mo pinakamasungit na mga immigration sa Middle East Totoo. Pag hindi tinatanong, wag nyo nang anuhin. Maano lang talaga sila, madaldal lang din talaga sila. Kung kaya ako, sabi ko, anong gagawin mo dito? Mag-shopping, bakit? May pera ka, meron. Ganun lang. Saka naka-check-in, ito. Ngayon. Kailan ang balik mo? Ito. Ilang araw ka? Ito. Kasi doon, confident ka Sinagot mo ng diretso. Pero pag hindi mo sinagot ng diretso, medyo mapag-iisipan ka tuloy ng hindi maganda. Diba? Yung tulad na sinabi ko, merong inutangang OFW, hindi pa binabayaran, nangako. Hindi kasi ganito yan Hindi ka kasi nag-research kasi ganito yan. Fake news ka kasi. Kasi ganito to. Kasi ganyan yan. Tapos ito to. Hindi naman ako sa nanghingi. At saka ang ganito naman yan. Tuloy. Na nabibigyan ng oportunidad. Kumbaga, pili pa rin yung mga hospital. Yung transportation parang may konting pagbabago pero hindi kasing tulad noon nung di pa nag-pandemic. May konting pagbabago pero hindi katulad nung di pa nag-pandemic. Panahon ni Duterte uli. Mga kababayan, hindi ho ito SMNI UNTB po ito. Kasi baka sabihin ng iba pag SMNI bias di ba? Ito hindi ko sinasabing bias ang SMNI don't get me wrong. Yung mga tangang magi-interpret na naman diyan. Ibig ko sabihin kasi pag SMNI yan, pag bibintangan ng mga Ensimada vlogger, pinili nyo lang yung in-interview nyo. Siyempre ganun yung mga Ensimada vlogger, di ba? Ito UNTB ito. Hindi naman ito pinasara. So hindi naman sila pero yet ito yung mga taong bayan na nagsasalita dito. And again, hindi ho nila pinili yung mga Duterte supporter. Okay? Baka kasi akala nung iba Duterte supporter yan. Hindi po mga Duterte supporter. Ewan ko kung Duterte supporter sila Pero sigurado ko hindi naman tinanong na UNTB yan. Duterte supporter ka ba? Anti-Marcos ka ba? Walang ganun, di ba? Kahit naman ng SMNI, hindi nila ginaganon Nagkakataon lang. Kaya lang, syempre, pagdududahan ng mga Ensimada vlogger yan. Pero ito, UNTB ho ito. Linawin lang po natin yan tuloy. Maganda ang namin noon, mga biyahe natin. Medyo mahirap pa yung namin, biyahe na sa transportasyon. Edukasyon ata. Naman, it was opinions. Hindi siya sure. Edukasyon ata, hindi siya sure. Pero again, kung may nagbago man sa edukasyon, sino nga pala ang sekretary ng edukasyon? Ay sa mga online dial, mas naging madali yung pag-aaral nila gamit yung internet, yan. Yan, so edukasyon daw internet, which is wala namang kinaugnayan ang administrasyon ngayon. Siguro yung sekretary ng edukasyon. Sino nga ba yung sekretary ng edukasyon itong nakaraang 2 taon? Sino nga ba? Education po is yung pagbabago na dati po kasi marami yung hindi po nakakapag-aral pero ngayon po sobrang dami na po yung nakapag-aral nakakapagtapos. Ano po yung sa study, yung mga pag-aaral po ngayong taon po.
Yung mag-aral muna, te. Huwag muna mag-off shoulder. Okay? Mag-aral muna. Kasi po handa po yung government ngayong taon. Pag-aaral uli. Puro DepEd to Tama ba ako? Puro DepEd ito mali ako. Kasi puro pag-aaral yung sinabi. Yung una, yung puro transportasyon na galing din sa proyekto ni Pangulong Duterte. Ito namang mga kabataan na to, puro pag-aaral. Tama, mali. So Duterte pa rin. Sige. Again, taong bayan na nagsasalta. Hindi po si Banatbay. Actually po, kapag napag-uusapan po namin yung magkakaibigan, yung about sa economy po, nag-improve naman daw po siya. Mga kaibigan niya, nag-improve daw ang ekonomiya. Sige. Sabi ni ate, yan. Sabihin na natin, yan ay, hindi, alam mo tayo, doon tayo sa doon tayo sa katotohanan. Ekonomiya nagbago daw. Sabi ni ate, ayon sa kanilang pakikipag-usap ng kanyang mga friends. Naks. Sige nga. Paano kaya nila nalaman na naunlad ang ekonomiya? Di ba? Paano nila nalaman na nag-improve ang ekonomiya ng bayan? Tingnan natin. Kasi parang medyo ako din na nawindang ako sa ekonomiya ni ate. Parang marami siyang alam sa ekonomiya.